Maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng The Mga Has Interviews. Sa darating na bagong taon, anong mga issue ang dapat nating sabay-sabay bantayan? Kasama po natin ang political strategist, information technology consultant at president ng Agents International Incorporated. Masaya po siyang kausap at malalim ang hugot dahil bihasa sa numero, BS Mathematics at Wow. Masters in Quantitative Economics. Sir Alan, Herman, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po, Ma'am Malu, at sa lahat ng ating tagapagnood at tagapagkinig, no? And maligayang Pasko. At tignan natin, sana maging mas maayos ang ating 2025 sa darating na taon. Oo nga, dapat ako, Sir Alan, umpisahan natin. Ano yung pangitain sa politika at ekonomiya na nasisilip mo at saan ang problematic parts na dapat tutukan? Wow, well, syempre, napakahabang sagot, very well detailed and thorough dapat ang kasagutan dyan, ma'am. Pero essentially, ang nakikita natin, hindi nakakatulong yung awayan at bangayan ng dalawang major political forces natin. Mhm. Siguro, hindi, by now, wala na naman sigurong denialist sa atin o sa mga Pilipino na nagbubulag-bulagan at iniisip na magkasundo pa rin ang kampo ng Pangulo, ng Speaker of the House at ng Vice Presidente. Yung tinatawag nating two big political factions. Yan ay Marcos Romualdez laban Duterte. At napakalaki pa rin po ng political influence sila sa ating bansa. Mhm. Nakikita natin ang naging problema sa kakabangayan nila, away-away, siguro yung isang kampo mas agresibo dun sa kabila pero nonetheless nag-aaway sila, hindi nakakatulong dahil ang taong bayan, ayon sa mga survey at siguro para sa mga nag-Christmas shopping, hindi nyo na kailangan ng survey para malaman. Lahat naman siguro tayong mga pamilyang Pilipino ay sinubukan bumili ng pagkain para sa Noche Buena at regalo para sa ating mga minamahal na pamilya at kaibigan. Pansin natin na ang presyo ng bilihin medyo talagang para kang sinuntok sa tagiliran. Masakit. Yung mga iba nahihirapan maghanap ng high quality jobs, no? Yung unemployment numbers natin, sinasabi nila steady, pero ang pinag-uusapan dito bukod sa kawalan ng trabaho, yung quality jobs. Uh, Underemployment. Mhm. Underemployment na naaangkop sa ating training at sa ating pagkabihasa, pinag-aralan at ating training Okay. skill level. Parang ang politika at ang ekonomiya ay magkaibang mundo. Nabanggit mo sa mga mamamayan ang pangunahing issue, inflation, joblessness, at pagkasiguruhan ng trabaho. Parang hindi yata natutugma doon yung bangayan sa panig naman ng politika. Magtatagpo pa ba yung dalawang mundo? As in swak? Nako, talagang ano ho yan, tinatawag natin sa Ingles na polar and diametric opposites. Mhm. Yan ho ang malungkot sa Pilipinas. Ang political interests ay bihira magtugma sa interes ng taong bayan. Nakakatawa at nakakalungkot isipin, Ma'am Malu, dahil ang tawag natin sa ating mga nahalal na leader ay mga public service, mga lingkod bayan. Correct. Ngunit siguro alam naman natin na kapag ikaw ay naluklok na sa pwesto, ang nagiging interes mo ay yung pagpapalago ng iyong political career na maaari mong ipasa sa inyong mga anak, sa mga kapatid, at nagkakaroon na ng dynastic politics na tinatawag. Okay. Pero ganyan ho ang nangyayari, no? They're not always aligned. Okay. Pero kung susumahin ng 2024 at ma-describe mo, what was that year about? Ano yung parang pinaka-adjectives that would best define the year that was? Well, thank you for phrasing the question in that way dahil madali kong masasagot yan. Mhm. Perhaps in a way that is understandable sa ating mga botante dahil nung nakaraang halalan, ang pinangako sa atin ay unity. Okay. Unity this, unity that, magkasundo tayo, magkaisa tayo. Kung naalala natin ang mga political advertisements dati ng dalawang nanalong kandidato, ang pinapangako nila parang naging catch-all yung tinatawag natin na unity. Na Mhm. kapag nagkasundo na tayo, wala na, masosolve na ang mga problema ng bansa, ayos na ang takbo ng buhay ng mga Pilipino. So to sum up 2024, well, malapit nang matapos na taon, ang nangyari is disunity.
All Mukhang right. that is the word that will frame 2024 best. Okay. Nagkaroon ng disunity. Lahat ng pinangako, hindi nagkatotoo. All right. Pero ito rin yung taon na napakadaming kalamidad, ano, bagyo. Tapos yung mga lindol sa ilang mga lugar. At tila medyo hindi pa tapos, one after the other, magkakaroon ng relief operations, bago na namang bagyong darating. So, is this ever parang a sign na we can never get out of this problem na palagi tayong prone or vulnerable sa mga kalamidad? Well, God tests his toughest soldiers, ika nga. At mukhang ang Pilipinas ay talagang tough soldiers para sa ating buong may kapal, no? Parati tayong natatamaan ng ating, it's a matter of our geography, it's a matter of where we are situated in terms of our location vis-a-vis the high-prone areas. Pero kung ang ekonomiya mo naman at ang mga leader mo ay maayos ang disaster response at ang pondo na dapat ilagay upang matulungan ang ating disaster risk management control and relief ay maayos, palagay ko hamak na hindi ganun kalala ang epekto ng ating mga kalamidad. Gaya na nasabi ninyo, Ma'am Malu, taon-taon na lang nangyayari ito sa atin eh. Correct. Mhm. Kung araw-araw nahuhulugan ng buko yung bubong mo or linggo-linggo nahuhulugan ng buko yung bubong mo at nasisira, siguro naman nakagawa ka na ng maayos na paraan para ma-solve yung problema na yon. So, Okay. katakataka po, nakakapagkamot ng ulo kung bakit alam naman natin that these disasters or these typhoons will happen. We know the seasonality, napag-aralan na ho natin ang datos, and yet saan napupunta yung pera? Bakit yung projects ay hindi maayos? Okay. Ngayon, merong mga tao nagsasabi na baka naman magkaroon ng reconciliation o baka naman maging mabuti ang susunod na mga araw at buwan. What should be done? Parang ano yung pwedeng game changer for all these four officials? What should they do? Well, stranger things have happened in our political history, Ma'am Malu, no? But honestly, yung reconciliation, kung saan ho ako nakaupo, parang hindi ko ho nakikita yan in the Mangyayari. immediate future. Baka civility po. Baka Mm. civility is the better term. Yung ano na lang, cold na lang sila sa isa't isa, hayaan mo na lang yung isa kumilos at yung isa kumilos ng kanyang sarili. Well, si President BBM nagbitaw na ho ng salita. Sabi niya, never say never. The door will never be fully closed. You can't say what will happen. Ngunit sa kabila naman no, ng Vice Presidente, ay nagbitaw din ng salita. Hindi ako Correct. makakalimot. Hindi ako magpapatawad. Kahit ako. So, Pero ang Christmas message ni Vice President ay pagpapatawad at pagmamahal. Yun daw yun na yung lang po yung huli niya. Yun na lang po yung huli niya. Pero yung nauna nun, she did frame it in the right context, in her, at least in her context. Sabi niya, dahil vice presidente ako, yan dapat ang sabihin ko, na yan ang okay. diwa ng Pasko. Pero kung ako, hindi ako magpapatawad, hindi ako makakalimot. Ngayon, game changer din ba yung mangyayaring, well, proposed na impeachment? Tila may konting preno, ano? Meron yata konting ceasefire. Sabi nyo, civility. Pero parang detente o political coexistence muna tayo. Ano yung nasisilip na? Would the impeachment complaints make a case for or against unity or further disunity? Sa totoo po, ma'am, sa lahat ng pinaka nakapagkamot ng ulo para sa akin at talagang muntik akong mahulog sa silya, I could have never predicted it na itong impeachment na go, 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 ra, ra, ra. Kung mapapansin nyo, lahat ng tawagin na lang po natin silang attack dogs, no? Mawalang galang sa mga ilang membro ng ating Quadcom. Pero kung nakita niyo po, talagang full speed ahead at claws and fangs out ang mga attack dog ng ating Quadcom laban sa Vice Presidente. Abay, biglang nakakuha sila ng text message mula sa Pangulo mismo, sinasabing, teka, wag ninyong i-impeach. Baliwala yan, hindi yan ang priority natin. Uh, Mhm. I'm sure marami hong congressman na Ka- nagulat doon, Mhm. hindi lang kamot ulo, siguro binunggu yung ulo sa pader dahil patay, saan ako ngayon? Wala pala akong rest back. Oo Uh, nga. Para full stop atake, muna, ano? oo, Parang atake, ganun. atake. Honestly, I think, Mama, the way I read it,
Vice Presidente mismo, sa tingin ko, ina-anticipate niya na ma-impeach siya eh. Sa totoo Mhm. lang, yung mga kilos niya, yung mga pananalita niya, sa tingin ko, pati kampo niya, ine-expect na siya ay ma-impeach. Mhm. And I believe, ako po, I personally believe na kung magawa nila yan sa January, tingin ko papasa sa Kongreso. Mhm. Mhm. I think they Tama. will get the numbers. I don't even Alright. think dadaan ho yan sa Justice Committee. I Alright. think that Congress has enough support. It's 106 votes, kayang-kaya yan. Mag Uh, pasa Senado lang po talaga yung ating big Mhm. question. Bali, yung boto para ipasa sa Senate impeachment court at two-thirds of 300 plus members, ano? So That's medyo correct po. 200 mataas yung bar. Kaya ba yun sa tingin ninyo? Parang kumbaga diretso na ang iyong sinasabi from complaints na ire-review, parang substantive at saka informed content, pasok siya. Tapos diretso sa boto sa plenary? Diretso po Senado to, tingin ko, hindi na ho dadaan sa Justice Committee ng Senado. Kasi po usually the process is pag impeachment, if you Correct. don't get the two-thirds vote, you have to hear it again through a series of these committees again, specifically the Congressional Justice Committee, upang malaman kung sound informed, substance, reason, etc. yung impeachment complaint. Pero kung gawin ho natin yan, bakit pa po natin gagawin yan? That's basically a replay of all the countless hours we watched in the Correct. Quadcom. Sa quad ko. I think nakita naman po ng lahat ng committee members yan at ng Pilipino kung ano ba yung pinaglalaban nila, whether they agree with it or not sa impeachment. We know what the articles of impeachment are about. So tingin ko po, personally, I think kung uh, pinilit, well, I don't want to say pinilit. If there is really a motion to move it and fast track that in Congress, tingin ko po papasayan. All right. Uh, Kung but it has meron. to be January. All right. Pero parang kung babalikan mo yung mga pangyayari, parang yung one side seems to be soliciting impeachment. Ano, parang tipong handa siya, sabi ninyo, si Vice President. The other side seems to be inducing impeachment, pero biglang nag-full stop. Pero parang sa tingin ninyo, papasok ang eleksyon, campaign period na by next month. Officially, ano po, yung election period na, tapos campaign period na by February. Anong sa tingin ninyo? Parang magkakalabo-labo yata, ano, political process ang impeachment, political exercise ang eleksyon. Yes. At syempre, pilian ito ng parang saan kang kampo tatawid o Yeah. pupupapanin. Yes. So mahihirapan po ang ating mga senado. Well, una kung mga congressmen at ating mga senador, palagay ko hindi masyadong masarap ang kanilang mga almusal at tanghalian sa darating na taon dahil they will have to be forced to choose a side. Mhm. Yun po ang problema, no? Pag umabot yung impeachment na yan sa Senado, ikaw po, isa kang re-electionist senator, gagawa ka ngayon ng tinatawag nating political calculus sa iyong ulo. Pasensya na po sa technical term. Pero Mhm. essentially, titimbangin niyo po yung numero sa ulo ninyo. Pag ako Mhm. sinuportahan ko yung impeachment, mawawalan ako ng Boto. uh, DDS votes. Okay. Mawawalan ako ng Iglesia ni Cristo votes dahil very open. Sinabi nila, pag sinuporta mo yung impeachment na yan, hindi ka namin dadalhin. Mhm. So ngayon, gagawa ka ng calculus. Pero pag hindi ko naman sinuportahan itong impeachment, baka mawalan ako ng political machinery ng kasalukuyang nakaupo. BBM side. Mawawalan ako ng LGU na Mhm. tutulong sa akin na Mhm. yung mga sample ballots, baka biglang hindi na ako kasama. So now you have to make that political calculus po. Okay. Ngayon para ihanda lang natin yung mga mamamayan. Ano po? Okay, so may impeachment complaints, tatlo. Pero tila, preno-preno muna ngayon. Magkakaroon ng halalan at ang sinasabi ninyo sa dulo, magtatapos ito sa saan ba pwedeng magpanalo ang mga kandidato. Kumbaga, political choices will have to be made. Wala na sa eksena yung betrayal of the public trust, plunder, Sadly, etc. sadly po. Sadly po. It is, again, as you mentioned, ma'am, no? Impeachment is not a judicial exercise. It is not to find out whether guilt exists or not. Mhm. A Okay. political exercise and done by voting at the end of the day. Okay. And it could be so provocative. Ano po, nung nakaraang impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada, maraming mga tao na talaga nakatutok sa kanilang TV. Gayunman, yung ding Quadcom at saka yung Senate hearings,
talagang lagpas isang dosena ng hearing, lagpas 6 na oras hanggang 8 oras kada araw. Pero parang anong epekto nito sa mga mamamayan? Nung impeachment, natutunan tayo yung parang subpoena, ad testificandum, mga ganong klase, no? Parang may learning process. Pero kung sakaling magkaroon ng impeachment ngayon, sa tingin ninyo, tututok pa rin ang mga taong bayan as a political strategist? Meron pang burnout o mga Ako po, pag impeachment ang pinag-uusapan, 100% nakatutok pa rin tayo dyan. Ang Pilipino ay tututok dyan. That will be our number one spectacle. Magkakaroon po tayo ng mga impeachment superstars, the hearing superstars. Katulad na lang po ng mga individual tulad ni Alice Guo na lahat ng Pilipino. Biglang kilala si Alice Guo, kilala si Cassandra Ong. Naliwanagan po tayo tungkol sa Pogo dahil dyan sa mga trials na yan. Nalaman ho natin yung mga pinagtawanan po natin ang mga memes tungkol kay dating spokesperson Harry Roque. mm, So this is definitely libangan ng bayan ho yan. And mm, I go back to my earlier point as a politician now, dahil tandaan ho natin, maganda ho yung example na biningap ninyo nung panahon ni Erap, Pangulong Erap, may mga winners and losers po ng impeachment na yan. Yung okay. mga akala nating sure win dahil sumuporta sa pag-impeach kay Erap, hindi ho nanalo. Mm, May mga ganyan no, nalaglag siya, nalaglag sila. Marami ho sila. Dahil ang tingin ng Pilipino sa kanila, wow, mga betrayers to, mga masasama mm. ugali. Taksil. Pataksil. So again, all of this will add to the political drama at naku po, heightened by social media dahil ang social media po, two-way na ngayon ang interaction. Correct. Dati nakatutok lang tayo sa TV, kumakain lang ho tayo ng whatever favorite snack at umiinom ng juice. Ngayon po, nasa keyboard tayo ngayon at pwede tayong humirit. Mali yan! O, bakit si ganito? O, tingnan mo si ganito. And there's two-way interaction. Nakikipag-usap tayong lahat habang nanonood tayo. Okay. Parang isang malaki ang TV, isang malaking TV. Lahat ng Pilipino nandun magkakasama. You're pointing to one very important factor right now na bago, no, yung social media, information and communication technology. Ano sa tingin ninyo? Parang kasi this would be kung sakali na pumasa at mapadala sa Senate Impeachment Court, the first trial na laganap at parang everybody is an editor, parang here comes everybody po sa picture. Anong klaseng impeachment trial ang mangyayari nito? Definitely, it will be one where the players magiging aware sila na lahat of the spectacle and drama and they will play up to it. Ayokong gumamit ng mga examples dahil baka may mga magalit sa akin, ano? Pero may mga congressman at congresswoman tayong kilala na biglang nagbago, nag-glow up ang mga outfit at nag-glow up ang mga makeup, biglang naging styled na sila. Makeover. Oo, biglang naging styled na sila bigla nung sumikat sila sa Quadcom. It will be more of the same. Again, superstars will come out and honestly, I think the social media machinery po ng dalawang kampo, yung mga pro at anti-impeachment will be in full force dahil ultimately, ang politiko makikinig sa pulso ng bayan and one of Alright. the ways they gauge that is through the live comments. So Oh. maglalabasan ng mga kanya-kanyang mga troll army, troll supporters dyan. But do you see even now a lot of parang these political groups getting into influence operations o yung mga bayad at yung mga parang binili na mga communities, hindi yung kanilang official account kasi bibilangin at tututukan nyo ng COMELEC, ano? Parang what do you see is happening right now? Marami na bang mga social listening? Marami na bang mga influence operations at play? I can tell you with 100% certainty, ma'am, at mukhang pamilyar kayo sa mga kalakaran ng ganyang mundo, no? Nangyayari po 'yan ngayon. Kasi Mhm. ang COMELEC is very specific naman. Yung naka-blue check account mo, kung ano yung official page mo, yun yung Correct. i-register mo, yun yung bibilangin. It says nothing about parallel support pages. It Mhm. says nothing about Facebook groups that seem to be benign or hindi naman outwardly nangangampanya sa iyo, parang buy and sell group siya. Dun sa area mo, buy and sell motorcycles. So lahat ng motor nandoon, lahat ng mga motorheads, bilang maya-maya yung mga content niya nagiging increasingly pabor sa isang kandidato. So Oh, ginagawa po talaga 'yan, ma'am, full play. okay. Pero yung ba yung mga mahal?
Para lang may ideya tayo. Kasi ang mga ads officially, ano, kung official account sa Facebook, hindi naman kamahalan pag O magpapaboost. kamahalan. Pero yung parang merong mga communities na ika-capture ka o may mga influencers na parang ila-line up mo as supporters, directly or indirectly, furtive or open, mahal ba yan? Well, ang tawag ko sa kanila is KOLs, no? Key Opinion Leaders. Napakaganda naman ng term para sa ating mga influencers, no? Na-upgrade sila. Gaya ho ng kahit na anong form of media, may rating po 'yan base sa reach, sa scope, sa size and reputation. Kung ako naman po ay bibili ng airtime sa GMA7, ibang-iba po 'yan kung bumili ako ng airtime sa Tayabas Bible College Radio Show. Iba malaki po yung diferensya noon. Sorry, Yun that's yun sa mga network na malalaki, no? oh, Kada second, kada minuto. yes, so that's the one that entered my head, no? But so there are some macro influencers, yung mga talagang milyon-milyon na, yun po that will range in the area of para po kayong kumuha ng celebrity endorser. So abot po milyon 'yan. Mhm. Pero yung mga micro KOLs po, yung mga 12 to 15,000 followers, yan po makukuha ninyo murang-mura and they can spell the difference in tightly fought elections po. Okay. Magkano ho yun? Per head ho ba? Per click? Per follower? Ang Ang bilang? pinaka ang pinaka ano po is ang base price nyo ho is nakabase sa ilan ang Follower. confirmed followers mo. And then they usually give it as a package. So for example, for 4 posts, 4 live videos, and for 2 mentions, magbibigay sila ng rate. It can range anywhere from sabihin nating 50,000 pesos to 500,000 pesos. Mhm. Depende na lang po kung gaano karami yung followers. Okay. At yan, tuloy-tuloy, ano? Kasi parang in the shadows. Parang tipong sabrosa, yung mga operations na yan. Malamang walang paper trail. Malamang diretsong usapan nito, no? Tao sa tao o kaya parang hindi manggagaling sa budget ng mga ahensya ng gobyerno o mga opisina ng senador at congressman. Paano ho yung financial transactions dyan? Well, in the advent of digital banking po, lalo na mobile banking apps, ganun po talaga. Walang resi-resibo. Padala directly. Of course, we do not espouse this, we do not encourage it dahil dapat lahat ng mamamayan ay nagfa-file at nagbabayad ng tamang buwis. Pero pag ganyan po, and you use the right term, no, sa brosa, that's really, really what it is. Oh. Um, uh, para po sa mga, siguro the best way to describe it is sideline. Sideline po yan. Cash transaction, Mhm. no paper trail, aabangan mo lang because ang best thing naman din about social media, like traditional media, Okay. ay Oh. alam ninyo kung ano kung dineliver ba nila yung pinangako nila. Mhm. Ipilang mo. Pero ang boosting ba kasama pa dyan sa mga operations? Ito naman yung pagbibigay ng ads, ano? Targeted o for spraying? Depende sa segment ng community na gusto mong iabutin. Iba pa ba ho yun? Unang-una dapat po pag boosting dapat po nire-rehistro at nire-report yan sa COMELEC lalo pag official account. Mhm. But let's be realistic here, Ma'am Malu, pag parallel page ka, Correct. ah, hindi napakahirap na po para sa COMELEC kasi po ang internet parang ano ho yan, parang karagatan yan. Imposible mong masuyo lahat. Yung Correct. buong karagatan ng buong mundo, di ba? So, hindi pa ho kasama dyan yung boosting budget. Separate pa po yan usually. Alright. Pero sa ngayon, hitik na sa political ads, ano, sa TV at radyo at online, ang ilan nating mga politiko na may pera. Ang problema, hindi pa bilang ano, yung campaign Yes. spending ngayon kasi hindi pa sila officially kandidato until mag-upisa ang campaign period. Ngayon, sa social media, kung ganyan din ang kalakaran, parang yung may pera lang ang kayang lumaban. Isn't it sad po, no, na yan talaga ang ating timeless formula upang manalo sa politika. Apat na M po talaga yan, man, message, machinery, at money. Pag tinanggal mo po yung isa, mahihirapan ka talagang tumayo. Iisipin niyo po yan, parang ano yan, parang stool o upuan. Mhm. Apat po talaga ang kanyang paa. Pag tinanggal mo yung isa, maaring tumayo yan pero hindi stable. At ang apat Okay. na M niyan ay man, message, machinery at money. At sana po mapalitan sa susunod na generation, Ma'am Malu, dahil
Generation naman po natin ang gumawa niyan eh. Tayo rin ang may kasalanan kaya nagkaganito tayo eh, na yan ang talagang kailangan upang manalo sa politika. Pero ang pangitain niyan, parang mahihirapan ng COMELEC na talagang i-capture yung integrity, inclusiveness, o fairness ng halalan kasi wala sa kanyang, kung magkakasya ng net, hindi mahuhuli itong mga isda na to na pariwara ang lakad o mga operations na to na parang wala sa ayos. At alam nyo, ang mga and the rules are quite vague. Tama Mm, po kayo. Ngayon, kung kahit sumakay ho kayo sa sasakyan ngayon at umikot kayo, rumonda kayo sa Metro Manila at yung mga malalapit na lugar, makikita nyo po mga billboards, mga kung ano-anong mga promotional materials, hindi sumusunod sa size guideline ng COMELEC. Again, kasi hindi pa sila technically kandidato. mm, So, napakalaki po rin ng loopholes sa batas upang mm. mangampanya eh. It is one of those things wherein politicians will always take advantage of loopholes, especially big loopholes. Okay. At ang campaign, vote buying at vote selling, syempre wala namang aamin na politiko na namili sila ng boto, ano? At mga mamamayan nating botante na aamin na sila ay tumanggap ng lagay. Parang ang daming hindi nakaka-capture. Now, I'd like to ask you, meron ba kayong parang nasisilip na effectivity or efficacy? Saang ads pinaka-effective maglagay ng advertisement? Saang platform pinaka-effective ang political advertisement itong papalapit na eleksyon? Kasi it used to be TV and radio would be priority and print on the side. Pero ngayon, ang social media, online media, gaano kalaki ang epekto? If you were to have, let's say, 10 million pesos lang ang budget mo, saan pinaka-effective? Well, right now po, the split is 60 to 70% social media. Kung Wow. maniwala po kayo, hindi, no? Because especially for national elections. National po pinag-uusapan natin dito. Iba Correct, po sa correct. local. National elections, 60 to 70 social media. It is the cheapest, fastest, most effective way to increase your base, to put eyeballs on your message. At ang kagandahan po ng social media, gaya ng nasabi ko, meron din ho siyang offline Correct. uh, component. Dahil halimbawa po, naglabas tayo ng commercial sa GMA, sa TV, sa show po. Pag nakita yan ng tao at pinalakpakan nila yung ad ko at sinabi nilang thumbs up, ganda, hindi ko ho malalaman yon. Pero sa social media, pag nag-comment yung tao sa ad ko, wow, this is a very nice ad. Pwede ko Mm, siyang i-message at sabihin, I'm glad you like the ad. Kung mm, gusto niyo mag-volunteer, punta lang mm. po kayo. May interaction po kasi ang social media. Oh, sige. But having said that, I need to emphasize that TV remains the most credible. Uh, Okay. ang TV po talagang hindi, it is beyond reproach. Pag lumabas Correct. po yan sa TV, lalo sa mga network na may reputation at kilala, na vet na po yan, walang fake news dyan, maayos na ad po yan. So it is the most credible. Okay. Nagbabago yung sitwasyon para sa mga platforms. It used to be, bago talaga naging napakalaganap ng social media, print is the medium of record and reference. TV is the medium of greatest impact. Radio, Yes. the medium of greatest reach. Pero ngayon, yung online at social media could be all of those. Yun ba yung nakikita ninyong picture ngayong campaign period na papasok? If done well, ma'am, in fact, if those are your gauge, no, impact being the word, yes. Ang siguro nagsasuffer lang sa social media is credibility. Dahil Okay. ang daming fake news, ang daming mga kalokohan na lumalabas sa social media. But in terms of all of that, impact, reach, immediacy, affordability, bang for buck, mahirap po talaga talunin ng social media. Ang cellphone po natin, hawak natin 24/7. Oo. Hindi po katulad ng TV yan or dyaryo. Ang cellphone po natin nasa bulsa natin 24/7. Online na rin naman ang radyo at TV, ano? Tama naman po. Tama Oh, naman po. And again, even TV, even the more traditional media, as you mentioned, had to adapt to the platform. okay. Pasintabi, no, Sir Alan. Ang problema natin, ang COMELEC hindi yata ganong natututukan yung mga media buys team, yung ad agents, yung PRs, at in fact, parang ang problemang nasisilip namin is minsan may mga parang in the shadows na nag-work, ano? Yung mga satellite offices ng mga reputable public
relations at advertising agencies. Meron mo bang parang nagpapatugpik-tugpik na mamimili ako ng kandidatong kapanipaniwala at maayos? O talagang parang it's all a markets, a buyer's market? Well, at least I can speak for my agency, ma'am. Kami ho, we have the advantage. Siyempre, a nod to my father, Relly Herman. Siguro parang wala ho akong mukhang mapapakita sa aking ama at sa mga naging kliyente ng aking ama kung sino-sino na lang yung tinanggap ko. So we have that advantage of having what is known as kahit papano a moral compass in terms of choosing our clients. But you're right, ma'am, ang phenomenon ngayon is yung mga nagkakaroon ng tinatawag nating Ronin, kung alam niyo ho yung term. In fact, that's a term we use during Oo, elections. correct. Masterless samurai. So yung creative director ng isang ahensya will join forces with the copywriter of the isang ahensya, will join forces with the stylist of the other ahensya. Magsasanib puwersa sila, they're going to put up an independent group na pang-election lang, tatanggap sila ng kliyente, pagkatapos ng eleksyon, magbabalik-balikan sila sa sarili-sarili nilang mundo. Itong mga Ronin na to, hindi ba to bawal dun sa advertising associations na 4As? Well, technically, ma'am, yes, no? The industry itself has their own policing and their own watchdogs. Pero sa totoo po is sometimes the money, and I hate to put it in these terms, sometimes the money is too good to pass up po. You're practicing your trade, you're applying your creativity, ginagawa mo naman yung usual takbo ng trabaho mo, ina-apply mo lang sa ibang produkto, so to speak, at kumikita ka ng pera seasonally. So, Okay. ang hirap po talaga ipulis. Paano natin masisiguro na tamang impormasyon ang umaabot sa mga botante? Ibig sabihin ba ito is parang whole network of influence operations na nabubudol yung mga botante? It is really an endemic, wow, multi-headed hydra. Uh, pero alam mo, Ma'am Malu, let's not put all of the so-called blame po dun sa mga nagpepedel ng impormasyon. Kasi sa totoo lang po, wala rin namang mabubudol, wala rin namang maloloko kung ayaw mong magpaloko at kung conscious ka. Ah, sabi ko nga po hindi ho siguro mangyayari sa ating generation. Sana yung susunod na henerasyon. May nakikita po tayo ng mga politiko, up-and-coming politicians that seem to be bucking the trend. Pero Mm. hanggat matuto ang botanteng Pilipino ng tinatawag nating tamang OAP, Order of Attribute Preference, Mm. upang piliin ang kanilang mga kandidato, nako, lalabas at lalabas pa rin po yung mga mambubudol sa media, sa advertising industry, sa PR dahil alam nila na madaling lokohin ng Pilipino. Uh, Okay. so it's a two-sided, multifaceted problem po. Okay. Pero itong Boodle operations na to, supply-demand equation din. Ano? Sabi nyo nga, the money is too good to pass up. Pero parang tipong kung walang maglalagay, wala din namang mag-ooperate ng hindi ayos. Tama po ba? Tama po. And again, but the money will still keep on coming if the candidates know na kailangan nila ng mga magagaling mag-spin, magagaling mag-deliver ng message upang mabudol yung mga botante. And again, ako po, I speak for my agency, and we try to, as best as we can, veer away from yung tinatawag nating DEAN campaigning, Oh. DEAN. Delight, entertain, amuse, and make noise. Yung puro bola lang, walang substance. Sige, sasayaw na lang ako ng budots, or magma-magic show na lang ako, or kukunin ko na lang yung mga sexy girls sasayaw. Kami po, we try to discourage that as best as we can. Um, Alright. to do Pero our little part at least. sabi nila dapat truth in advertising ang pamantayan. Wala ba yun? Well, I cannot speak for the advertising agencies, ma'am, but again, the sad part about yung siguro medyo philosophical yung sagot ko, malaki po talaga ang magiging problema ng isang lipunan when the truth becomes fluid. There has to be an absolute truth. Okay. Ngayon, dito sa ating mga medyo lumagapak sa survey, ano, yung actually sabi nyo nga collectively, ang ating mga political leaders nag-suffer ng decline.
some bigger than others. Ano yung masasuggest niyo? Parang ano ba yung pwedeng gawin nila? Kasi I don't think anybody has spoken about it, ano, na parang, ay, medyo dumausdos yung rating ko. But you're right. Pagka mataas ang rating nila, ang saya-saya ng lahat. Ano yung Yes. pwede nilang gawing mensahe at ano yung pwede nilang ipangako para makarecover ng kanilang approval at trust ratings? Well, ang napakaganda naman, and this is the best part about having big data. Napakahalaga po ng tinatawag nating big data for comparative reasons. Ngayon lang po siguro natin talagang na take advantage yung ganyang klasing technologies on the side of BBM and VP Inday, it's so easy to take data of the past dahil dati po bago sila nung kampanya, they were enjoying the highest approval ratings, highest surveys, highest support. So babalikan lang nila 'yon. All they have to do is go back to that survey and think, actually get a physical copy of that survey and think, ano yung ginagawa natin nito? Bakit ganito kataas yung ating popularity? Ano yung mga issues na uh, umaasa yung mga tao na sasagutin natin? And maybe go back to that and actually do the job. Pero So, sabi nila, iba yung winning a campaign and running a government. Ano po? Pag yeah, yung worlds apart. ano po, yung pagpapalakad ng pamahalaan. Worlds apart. At sana po ako'y umaasa na itong survey na to, itong falling approval ratings, I'm hoping at least a voice in the wilderness po na sana this is the Filipinos coming to term with the fact na tama po kayo, iba ang kampanya, iba ang performance. Sana nakikita nila, sana ito ay isang pamamaraan ng paniningil sa ating mga nahalal na opisyal na sisingilin ka namin pag hindi mo ginawa yung pinangako mo nung kampanya ay lagapa ka sa survey. Okay. Sana. Medyo maaga ba para matanong kayo, parang ano yung direksyon na nakikita ninyo sa susunod na 3.5 taon ng BBM admin at ng ating mga ah, matataas na opisyal ng gobyerno? Speaker, Senate President at Vice President. Mhm. Si VP Inday naman, bumagsak yung kanyang ratings dahil tandaan natin nung time period kung kailan kinuha yung survey, yun yung time na talagang inuupakan siya left and right. Tinuyog siya. Oho, ilang buwan. Talagang kinuyog is the perfect word. At tandaan niyo po, yan yung kanyang meltdown, yung tinatawag nating meltdown video na Mhm. talagang wow, we had seen a side of her na siguro hindi lahat ng tao ay nakikita yon outside of private settings, no. The learning there is, at tingin ko, I'm not presumptuous enough to say na they had a light bulb moment or ano, nakatulong tong mga interviews na to or pinakinggan nila. Pero sa tingin ko, pati si VP mismo at yung kanyang team, nagkaroon ng realization na, teka, parang sumobra ata yung ano ko doon. Parang medyo masyado na yata and over. Let me walk it back a couple of kilometers back. Kasi po when VP Sara is yung witty, she can be very witty po sa mga interviews. Friendly, charming, nacha-channel po niya yung kanyang ama. Mhm. Yung mga meron siyang mga papitik-pitik na joke na medyo hinahagingan niya yung mga kaaway niya, not so directly, but Mhm. it's charming, it's Okay. witty. I Mhm. think that's where her sweet spot is, Okay. wherein she channels her father. Alright. At si Pangulo, maraming problema, ano, yung 20 peso per kilo na bigas, yung budget for She 2025, yung West Philippine Sea, parang ano yung parang pwede niyang movement forward? Unfortunately, President BBM is perhaps in the hottest seat. Mm. All right. What more Mhm. kung midterm election tapos ang rankings mo pababa? Mhm. So the Delikado. president really has to do something. I think, um, well, the budget is a big step towards the right direction. Pero mukhang pipirmahan niya eh. Sabi before the New Year, pipirmahan daw eh. December Ah, 30 daw. Mm. kung yan lang sana naayos niya, 'di ba? Naayos niya yung unconstitutionality ng ating current budget, na-realign niya yung mga bagay kung saan naman dapat mapunta yung pondo ng taong bayan.
But we'll see in the coming days kung talagang pipirmahan niya yung, well, what I would call a strangely unconstitutional and imbalanced budget. Tignan natin. Alright. Pero wala yata siyang option, ano? I-veto lang niya per line. Hindi niya Yes. i-restore or idagdagan. Parang ganun ho, di ba? Yes, ma'am. He can veto it per line and then Congress, well, Ang ideally should Congress. have a special session. Mag-special session po ang mga congressman. Malaki naman po ang binabayad nating taong bayan sa kanila. At sa mga botante, ano yung inyong pwedeng ah, advisory? Parang paparating ang eleksyon, maraming mga pangako na dapat singilin pa na matupad. Yes. May mga bangayan na sana parang ceasefire muna at marami pa ring suliranin. High prices, joblessness, at poverty. Well, ako, I've always been consistent on three major points. I will make it very quickly po. I will enumerate them very quickly. Unang-una, wag po kayo magpapasalamat at ginagawa ninyong Diyos ang politiko pag binabalik nila yung pera ninyo sa inyo. Pag kayo po ay sa botanding Pilipino, pag kayo po ay nag-withdraw sa ATM machine, siguro nakakatawa naman kung biglang lumuhod kayo sa harap ng ATM, palakpakan yung ATM, purihin at magsaboy ng bulaklak dun sa ATM. Bakit nyo gagawin yun? Pera ninyo yun. Yan din ho ang politiko. So that's one. Number two, ang tandaan po natin, job description po. They are applying for a job. Pag ang politiko po tumatakbo, nangangandidato ako upang maging mayor, maging congressman, maging governor, wala akong pinagkaiba yan sa isang job applicant. Alamin po natin yung qualification natin kung bakit natin sila ihahalal. Pag kayo po ay naghahanap ng isang driver, siguro po dapat tignan ninyo, ang unang-unang ninyong titignan ay marunong ba yan magmaneho? May alam ba yan sa daan? Hindi yung magaling ba yan kumanta? Maganda ba siya magbihis? May celebrity endorser ba siya? Magaling ba siya mag-TikTok? Wala akong kinalaman sa trabaho yon. Alamin po natin yung job description at alamin po natin yung aplikante. And the third message po sa akin parati sa aking as much as I can, my mini advocacy as it were, Ma'am Malu, no, is wag niyo hong bebenta yung boto ninyo. Hindi lang po boto ang binebenta ninyo. Ang politiko po na bumibili ng boto, gusto kayong manatiling mahirap at umaasa sa kanila. Dahil ang botanteng mahirap at ang botanteng walang pag-asa na umahon ng buhay, yan ang madaling bilhin. Okay. Okay. Tama. At sabi nga namin noon, botong ibebenta mo, sisingilin din sa'yo. Sisingilin din sa'yo at luging-lugi ka. Luging-lugi ka dun sa kung tumanggap ka ng 500, maniwala ka, 5 million na nanakawin sa'yo. So, wag po nating gagawin yun. Sana matuto tayong lahat at magbantay dahil bagong taon na. Sana New Year's resolution natin yung 1, 2, 3 nyo. Ano ho? Ay, nako, one can hope and pray nga, Ma'am Malu, at sana po, pagpalain tayo ng Diyos at talagang umahon na tayo bilang isang lipunan. All right. Merry Christmas ho, Mr. Alan Herman. And Ma'am Malu, Merry Christmas to you din po at have a peaceful New Year. Salamat po. More better days ahead for all of us sana. Thank you Amen, po. amen.